Good morning po. Bali, share ko lang po kung paano ko pini-welding yung chamber natin, yung takip niya sa ilalim na walang leak. Ayan. Start po tayo. Bali, 288 ampere po yung gamit ko kasi yung ano natin, yung welding machine natin, ano lang from Lazada lang, pero ano siya, okay naman siya. Kaso nga lang yung amperahe niya fake. Kailangan mo taasan siya para makasunog ng maganda. Ayan, pakita ko lang po sa inyo kung paano ko wini-weld na walang leak yung ano natin, yung chamber natin. Start na po tayo. Bali na ano po yan, may takip na kailangan konti lang yung ano, yung gap niya para mas madali siya i-weld nang walang leak. Start po tayo. Initin ko lang konti yung rod para maganda. Ayan, start na po tayo. Ayan. Tanggalin natin yung ano. Tanggalin natin yung mga slag niya.
Tapos ulitan po natin ulit ng isa para yung may mga butas wala talaga siyang lusot. Para perfecto yung pagka-weld niya. Yan po. Ganyan lang siya. Simple, tanggalin ulit natin yung Tapos tingnan natin yung may natitira na may butas-butas pa. Patan ulit natin. Okay na po siya. Paganda po ng pagkaka-welding. Bali, gumawa po ako ng ganito na yung patungan niya. Umiikot siya. Ayan umiikot siya para mas madali kang mag-weld. Ayan. Yan, napaganda po ng pagka-welding Spot weld lang po yan. Hindi po natin pwedeng babaran masyado kasi mabubutas yung bakal natin. Kasi nasa 280 yung gamit natin. 280 amperahe. Yan. Masyado pong malakas yung gamit natin na amperahe. Para po mas matibay. Hindi po siya nagtatai-tai. At saka, ang gamit po natin na welding rod ay Nihon weld po. Hindi po ako nagamit ng Nihon weld na 2.5 mm. Ayan, Nihon weld po. Napaganda po niyan. Konti lang yung slag niya. Tapos maganda talaga yung kapit niya. Wala siya masyadong tae. Slag yung yung tinatanggal siya sa welding. Ito to, maganda talaga gamitin to, special. Medyo mahal nga lang po kaysa dun sa ordinary. Yan po. Sureball na po yan leak free kasi napakaganda. Sa tingin nyo pa lang po, titingnan nyo pa lang po, wala siyang butas na makikita. Kasi dalawang padaan siya Tapos yung may nakita natin butas na 4 na piraso, ispatan pa ulit natin para siya. Wala talaga siyang tagas.
Okay. Ano pa ba? Tapos bubutasan na po natin to ng para sa burner. Ano ba yung burner natin na 4? Po yung burner natin na ginawa kanina. And 3/4 na tubo. Ilulusot po natin siya dito. Bubutasan po natin. Pwede po siyang pwede po siyang pa-welding kaso medyo masama pag pa-welding eh. Meron po akong barena dito na po yung natin, barena natin na pambutas dito sa gitna. Ayan. Ano siya? 1/2 lang yung laki niya. Kaya etong tubo natin 3/4. Kaya papaluangin natin medyo pag naibutas natin na ganyan. Ayan po. Ito po siya. Madami na po nabutas yan. Ito pa. Ayun na lang po. Pa-subscribe na lang po ulit para updated po kayo sa mga susunod ko pa na video about sa used oil kalan. Paano po natin ginagawa para walang pulido siya na walang leak at matibay din. Salamat po.